Mga ka-RSP, sa panahon ng digital age, laganap na ang online selling. Marami ang nadadala sa paggamit ng brand name, logo o slogan na halos kapareho ng nakarehistrong trademark ng mga kilalang brand. Ang akala ng ilan, okay lang to. Pero ayon sa batas, may kaakibat itong seryosong pananagutan. Ngayong araw sa episode na ito, pag-uusapan natin ng isang napakahalagang issue sa mundo ng negosyo, ang intellectual property infringement. Makasama natin ang presidente ng Integrated Bar of the Philippines Quezon City Chapter at Attorney Ruel Ilagan para talakayin ang paksang ito. Once again, good morning Attorney. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Happy New Year! Happy New Year! Magandang umaga mga ka-RSP. Andito po ako ngayon para talakayin ang isyong kinaharap ng ating mga Pilipino at alamin kung legal ba o may limitasyon ang paggamit ng brand names at trademarks. Okay, Attorney, para sa mga nanonood sa ating mga ka-RSP, ano po ba ang trademark at bakit mahalaga ito sa mga intellectual property? By legal definition, trademark is a visible sign that is capable of identifying your goods or services. Okay. Sa madaling salita, ito yung brand identifier. Okay. So ngayong New Year, madami ang magpuput up ng businesses. Importante na alam nila yung value ng trademark or brand name ng produkto or services na i-offer nila. Even yourself, you can have a trademark ba? Yes. Oh, talaga? Ang Yes. galing. Oo. Okay, kailan natin masasabi na meron ng pamimeke na ginagawa? Nagkakaroon ng trademark infringement o Okay. pamimeke kung ginagamit mo yung trademark ng walang consent, basically, ng registered owner, and it will cause confusion to the public. Okay, kasi may ilang mga businesses, parang for example, this is a big one. Yung iba naman, parang it's a community store, tapos they would just have the same name. Yung iba naman, big corporation or big names, tapos they would just tweak some parts of the name or on the color or depende sa mismong logo. So, ano ba to, Attorney? Kailan siya masasabing identical, confusingly similar pagdating sa brand name, logo, or slogan? Kailangan ba eksaktong pareho ang logo, pangalan, para masabing may paglabag? Or kung may pag-tweak naman, baka pwede makalusot to? Okay. Pag yung talagang saktong-sakto, identical, so halimbawa, Paris Hilton. Okay. Halimbawa si Paris Hilton, meron siyang brand or Okay. clothes, for example. Okay. Tapos ikaw, same clothes ginagamit mo, tapos Paris Hilton din yung trademark na ginagamit mo. So in that case, obviously, identical yung trade name and there is trademark infringement. Okay, so paano? Kailangan ko muna tignan somewhere sa Intellectual Property Office kung may trademark to? Yes. Okay. Mache-check mo sa IPO, sa website ng Intellectual Property Office, kung registered yung certain trademark. Eh kung di ko naman talaga alam, in good faith naman ako, na wala naman akong ginawang pamimikit, di ko naman ginusto magkapareho kami. Halimbawa, ganun ang dahilan, ignorance. Of course, ignorance and good faith is not a defense. Kasi dapat Okay. alam mo na merong ganong registered na trademark. So kasi, for example, yung Paris Hilton, identical. Pero ang ginawa mo, like for example, Paris Okay. Hilton. Ayun. Tapos clothes din. Diba? Masasabi mo ba na merong infringement in that case? Paano kaya yun, Attorney? Yes, there is. Kasi Talaga? kahit magkaiba yung spelling, pero pag binasa mo at narinig mo, parehas, and it will cause confusion to the public, then there is a possibility of trademark infringements. Kasi yung mga tao, malilito sila na may possibility na si Paris Hilton din yung gumawa ng clothes na to. Kasi same... Talaga, magpapares pala si identical- Paris Hilton, ha? No, Paris Hilton is the trademark Okay. for clothing also. Okay, pero on the humor side, or let's say kung ako ay, ako kita lang naman ng 1,000 sa isang araw, magtatayo ako ng parisan, ginawa akong Paris Hilton. Pag ganun ba, Attorney, may chance na pwede pa rin akong patulan para kasuhan? Of course, yung pag-file kasi ng case, it will entail a lot of cost. So kung Okay. maliit ka lang na business, hindi man nakaka-apekto sa brand o sa trademark, then hindi ka kakasuhan. Pero kung ang tanong is, liable ka ba sa batas? You are liable. But in that case, for example, Paris Hilton, kasi pero ang product mo naman or service is a restaurant na nagbebenta ng Paris, Okay, let's pwede say mo siyang ganon. i-argue na arbitrary yung trademark mo. Hindi mo talaga intention na gamitin yung Paris Hilton. Ginamit mo lang because arbitrarily, hindi naman sakto na Paris Hilton, but Paris. Kasi yun yung product mo. Pwede mong i-argue yun na it is an arbitrary mark that it can be also registered. Ang galing, di ba? Madaming mga nuances. So, halimbawa, ang Rise and Shine Pilipinas, tapos nagkaroon ng bagong programa sa ibang network, Rise and Shine Philippines.
Pwede ba yon? That is not allowed kasi parehas kayo ng services. Ganon. Talaga magkakaroon ng confusion naman sa isipin ng mga tao, parehas ba sila? Same company? So, pag ganun yung trademark mo, there's a possibility na may infringement. Ayun. Attorney, when it comes in selling fake or counterfeit products, ano bang mga pananagutan ni seller? May pananagutan ba ang seller kapag sabihin niyang hindi niya alam na peke yung produkto? If you are a seller, meron kang obligasyon Okay. to authenticate o malaman tama ba, original ba yung mga products mo. Okay. Lalo na kung mura yung produkto. So red flag na yon na talagang hindi legitimate yung product. Okay, so ano dapat na gawin kapag ikaw ay brand owner at para hindi ka masabing nanggagaya, gumagamit ng trademark ng iba? Halimbawa, it is a registered trademark. Of course, you should have a contract Okay. with the manufacturer or producer na ikaw lang yung exclusive distributor ng products na to, just to make sure na talagang legitimate yung business mo and you're using a registered trademark na with the consent ng registered owner. Okay, so in cases like for example, kung parehas ang pangalan or logo at magkakasuhan pa, ano bang pwedeng grounds na tignan dito? Like for instance, sino mas unang nakapagtayo ng restaurant? Ilan ba yun sa mga dapat i-check Yes, din? registration, so unang nakapag-register. Ayun. Kaya importante na nare-register mo yung trademark mo or trade So name kapag mo. matagal ka na for the longest year, bigla kang ginaya pero siya rin nakapag-register, ikaw hindi. Depende pa rin. Generally, yung may right is the first registrant of the trademark registrant trade pa name. din. Unless you can prove na dati mo pang ginagamit yun, hindi mo lang na-register. But generally, yung first registrant should have a priority in right. Ayun. Ay, ano ba pwedeng parusa kapag ikaw ay guilty sa copyright infringement? Madaming O trademark, parusa. should I We have say. criminal, civil, and unreceived liability. Criminal, of course, pwede kang makulong. Civil liability, you'll be liable for damages. Okay. Pwedeng double the amount of damages na dapat na income mo kung hindi ginamit yung trademark trade name mo. Okay. So, madaming liabilities when you commit trademark infringement. Attorney, ano ang paalala natin sa publiko pagdating sa paggamit ng brand names at pagbili ng mga produkto? Sa akin, simple lang. Kung ikaw ay owner or seller, huwag mong gamitin yung hindi sa'yo. Okay. Pangalawa, kung ikaw naman ay buyer, huwag mong tangkilikin yung illegal. Because when you patronize these illegal products, you're also part of it. So wag nating, kasi pinaghihirapan yung trademark, yung trade name, may value, may reputation, may goodwill na associated sa trademark or trade name. So dapat nating irespeto yun. Okay. Have you handled cases like this? Talagang dumating sa punto, something, a weird case? Na Yes, parang, meron. Okay, what happened? Yung client ko is convenient, grocery store. Okay. Tapos selling Korean products. Tapos ginamit nila yung, kasi yung, am I allowed to? Wag na yung brand, pero sige, it's a Korean brand. Korean brand, Okay. grocery store, tapos ginamit nila B. Okay. Kasi yung bubuyog. So alam mo sinong sikat na may-ari ng bubuyog? Of course. Oo. Yung food chain. Okay. Diba? Doon sa pangalan ng Korean store na yun, may honey. So matamis. Okay. Siyempre yung B, nakapag-produce siya ng Oo, honey. Beyoncé. Beyoncé na ang tawag Beyoncé, natin. diba? Ayan, oo. Tapos matamis. So of Okay. course, kinasuhan nung may-ari ng Beyoncé yung store. Okay. Because sinasabi nila na ma-associate yung store na yon doon sa Beyoncé. So Okay. nanalo kami. Kasi magkaiba naman sila ng services. Ayun. At hindi naman ma-associate yung Beyoncé doon sa store ng client namin. Eto, super panghuli na lamang, attorney. Kung meron kang gustong i-trademark sa'yo, anong gusto mong i-trademark na hindi pwedeng infringe ng kahit sino? Siguro yung legal style. Legal style. Yes. Hindi man lang yung ano. Kasi yung pogi-pogi ni Attorney Ruel, di ba? Legal style nga. So, Oo. i-register ko yan. Ay, perfect. Kasi kakaiba talaga si Attorney bilang siya ang presidente ng IBPQC chapter. Maraming salamat po, Attorney, sa pagbibigay ng kaalaman sa amin patungkol dito sa trademark infringement.